Isang maligayang araw po muli sa inyong lahat mga ginigiliw naming mga kaibigan. Purihin at pasalamatan po natin ang Panginoon sa patuloy po nating pag-aaral sa ating pong lingguhang Adult Sabbath School Lesson na nakasentro sa Aklat ng Daniel. Marami po ang naguguluhan sa mga pasimbulo at mga talinhaga buhat po sa aklat na ito at gayon din sa aklat ng Apokalipsis. Ito po ay sa kadahilanang mahirap daw maunawaan at ipaliwanag ang mga bagay. Ngunit mga kaibigan, sa ating pong pag-aaral noong pang mga nakaraan ay nauunawaan po natin ito sapagkat ang tulong ng Banal na Espiritu po ay nasa atin. Nasa pang 12 leksyon na po tayo ngayon mga kaibigan at ito ay may pamagat na mula sa hilaga at sa timog tungo sa magandang lupa. Ating pong susubukang himayin ang ika-11 kapitulo ng Daniel sa ating pong pag-aaral. Mga kaibigan, muli po kami nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik sa ating programa. Hindi lamang po sa patuloy na panunood, kundi sa pag-share din po nito sa inyong mga kakilala. Nais lamang po muli nating paabutan ng greetings ang ating pong mga taga-subaybay. Ating pong paabutan ng magandang araw po ang Anuling Church, ang ating mga kapatid po dyan sa Anuling. Gayun din po ang ating mga kapatid dyan po sa Basod, Camarines Norte, sila Sister Lovell Lavinia. Ang ating pong kaibigan dito po sa Legazpi, ang station manager ng Born TV, si Ted Billen, ating pong nakakasama lagi sa ating pag-aaral. Gayun din po ang ating mga kapatid doon po sa Partido District sa Himagtucon Church na kanila pong susubaybayan ang ating pong programa sa linggong ito. At hindi pong paabutan ng magandang araw ang ating pong mga kapatid dyan po sa Golden City Seventh-day Adventist Church sa Santa Rosa, sila Sister Susan Borromeo Marciales. Ang ating din pong mga kapatid dyan po sa Ginubatan Church, sila Kuya Mick Opresio, at doon po sa ating mga kapatid dyan po sa Pili, Camarines Sur, sa Pili SDA Church, sila Ma'am Belen Adriatico at iba pong mga taga-subaybay natin na palagian na po nating nakakasama dito po sa ating pag-aaral. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Patuloy pa din nating mapapanood ang ating pong lesson review tuwing Miyerkules ng gabi sa ating pong Facebook page at sa ating pong YouTube channel. Muli po ito ang inyong lingkod, si Brother Gerald Rivero, at ating pong patuloy na makakasama sa pag-aaral si Pastor Levi Perdon na tutulong upang himayin ang ating leksyon. Magandang araw po, Pastor. Magandang araw mo rin. At muli po tayong magpapatuloy at hingiin natin ang tulong ng Banal na Espiritu sa ating pong pag-aaral. Tayo po'y manalangin. Okay, salamat. Tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, muli po kaming lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri, na sa kabila ng napakaraming mga kasakunaan sa sanglibutan at sa kumakalat na karamdaman, patuloy mo kaming iniingatan, patuloy mo kaming pinapatnubayan, patuloy mong pinagpapala, Amang Banal. Kaya Amang Banal, sa muli namin pag-aaral ngayon, kami po'y lumalapit sa iyo na nakikiusap. Samahan po nawa kaming muli ng iyong banal na Espiritu at pangunahan upang muli ay aming makita ang mga mahalagang aral na magpapakilala ng iyong kadakilaan at ng iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Patuloy po nawa na lumago ang aming pananampalataya, pagtitiwala at kami maging masunurin sa iyong mga palatuntunan. Amen. Salamat po sa pagpapatawad mo sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa iyong patuloy na pagpapala sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa palatuntunan ito. Ito po ang aming samot hiling sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. At maraming salamat po at patuloy po nating makakasama ang ating Panginoong Diyos sapagkat pinasibulan po natin ang pag-aaral sa ating pong panalangin. Mga kaibigan, tulad po ng ating dating ginagawa, atin lamang pong hahatiin sa ilang mga isyu ang ating pong pag-aaral. Una, paano muling ipinakilala ang Diyos sa pag-aaral na ito? Paano rin po muling ipinakilala sa pag-aaral na ito ang kahariang papalit sa Grisya? At ano po ang pagbabago na ginawa ng kapangyarihan ng Roma? At ang pang-apat po ay sino ang magtatagumpay pagdating ng kawakasan? Kanya po ito ang mga bagay, Pastor, na ating pong pag-uusapan. At ito po ay nakapalaman sa chapter 11 ng Aklat ng Daniel. Puntahan natin kaagad-agad, Pastor, itong ating unang pag-aaral. Paano muling ipinakilala ang Diyos sa ating pong pag-aaral dito po sa chapter 11 ng Daniel? Napakaganda sapagkat ang Diyos ay nagpapakilala at ini-introduce niya yung kanyang sarili. At kapag binasa natin dyan sa Isaiah 46, 9 at 10, makikita natin yung pahayag ng Panginoon tungkol sa kanyang sarili
na kanyang ipinakita naman dito sa Daniel 11. Ganito po ang pagkasabi sa Isaiah sa 46, 9 hanggang 10. Inyong alalahanin ang mga dating bagay na una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula sa mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabing ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Yan. So dito po ay ipinapakilala ng ating Diyos ay Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay at sabi niya, ipinapahayag niya bago pa mangyari, ay ipinapahayag na niya kung ano yung mangyayari. At ang sinabi niya, ang aking payo o ang aking sinabi, yan ay tatayo. Ibig sabihin, maaaring i-challenge yan ng mga tao, subalit tiyak na tatayo. Kapag ka sinabi ko, yan ay tiyak na mangyayari. So, titingnan natin kung paano pinakita yan dito sa Daniel, yung sinasabi ng Panginoon na siya ang Diyos na walang kagaya, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula. Tingnan natin dyan sa Daniel 11, 2 hanggang 6. At ngayoy aking ipinatatalastas sa iyo ang katotohanan. Narito, tatayo pa ang 3 hari sa Persia, at ang ika-4 ay magiging totoong mayaman kaysa sa kanilang lahat. At pagka siya'y lumakas sa kanyang mga yaman, ay kanyang kikilusin ang lahat laban sa kaharian ng Gresya. At isang makapangyarihang hari ay tatayo na magpupuno na may malaking kapangyarihan at gagawa ng ayon sa kanyang kalooban. At pagkatatayo siya, mag-iba ang kanyang kaharian at magbabahabahagi sa 4 na hangin ng langit, ngunit hindi sa kanyang anak, ni ayon man sa kanyang kapangyarihan na kanyang ipinagpuno, sapagkat ang kanyang kaharian ay mabubunot para sa mga iba bukod sa mga ito. At ang hari sa timugan ay magiging malakas, at ang isa sa kanyang mga prinsipe, at siya'y magiging malakas kaysa kanya, at magtataglay ng kapangyarihan. Ang kanyang kapangyarihan ay magiging dakilang kapangyarihan. At sa katapusan ng mga taon sila'y magpipisan, at ang anak na babae ng hari sa timugan ay paroroon sa hari ng hilagaan upang gumawa ng pakikipagkasundo, ngunit hindi niya mapapanatili ang lakas ng kanyang bisig, o siya na may tatayo o sa bisig man niya, kundi siya'y mabibigay, at yaong mga dadala sa kanya, at ang mga anak sa kanya, at ang magpalakas sa kanya sa mga panahong iyaon. Yan. So, mayroong 3 punto rito na nabanggit na dapat nating makita, mapansin natin para makita natin kung paanong katotoo yung sinasabi ng Panginoon na siya'y naghahayag at ang kanyang sinasabi talagang mananayo. Una, ang sabi niya, 3 pang hari ang babangon. Subalit yung ika-4, magiging mayaman, at kapag ka siya ay yumaman, kanyang kikilos siya laban sa Gresya. At kapag ka pinag-aralan po natin ang kasaysayan, magmula doon sa panahon ni Darius, naghari na pumalit sa kanya ay si Cyrus. Sinundan si Cyrus ni Cambyses na kanyang anak. Pagkatapos ay pinalitan naman ito ni Darius the First. At pagkatapos, ika-4 ay si Xerxes na tinatawag ring Artaxerxes sa Biblia. Makikita natin na sabi, 3, pagkatapos yung ika-4 magiging mayaman at kikilos na laban sa Gresya. Subalit siya ay madadaig. Matapos ito si Cyrus, si Cambyses, si Darius the First, ito si Xerxes nang pumalit, siya yung ika-4 na naging mayaman. At kanya talagang kinilos na sumalakay sa Gresya. Subalit gaano man kalaki yung kanyang puwersa, siya ay nadaig. At magmula noon, yung Gresya ay pinaghandaan ng mabuti itong Medo-Persia sapagkat nakita nila na delikado ang kanilang kalagayan. So makikita natin na natupad na naman yung sinabi ng Panginoon. 3 pang hari, ang ika-4 ay gagawa ng isang bagay na ikagagalit ng Gresya. At yun talaga ang nangyari. Patunay lang na ang sinabi ng Panginoon ay tunay. Pangalawa, ang wika, isang makapangyarihang hari ay babangon na magiging totoong malakas. Subalit ang wika ng Panginoon magigiba. At pagkatapos,
mahati sa apat yung kanyang kaharian, Hindi. pero hindi sa kanyang kalooban, ni hindi sa kanyang sariling anak. Aha. Pag pinag-aralan na naman natin yung kasaysayan ng Gresya, ang kauna-unang hari niya ay si Alexander the Great. Subalit sa gulang na 32, siya ay namatay. At pinaghatian ng kanyang apat na general yung kanyang kaharian upang pamahalaan. Sabi nila hanggang sa lumaki yung kanyang anak. Kasi yung anak ni Alexander ay maliit pa. Maliit pa. Oo. Subalit dito sa banal na kasulatan ay hindi nabanggit umabot. yung anak ni Alexander. So makita natin na talagang natupad yung sinabi ng Panginoon. Talagang pinapakita na kapag sinabi ng Panginoon, yan talaga ay mananayo. Pagkatapos, ang sabi ng Panginoon, sa bandang huli, magkakaroon naman ng paglalaban yung timugan at yung hilaga. At ito ang nangyari. Nahati sa dalawa, yung apat, nagkampi yung dalawa naman nagkakampi. Oo. Naging malakas silang dalawa at itong dalawa ay naglaban. At parating nagkakaroon ng digmaan. Subalit ang sabi, sa bandang huli ay pag-aasawahin yung kanilang mga anak para sila ay magkasundo, subalit hindi magtatagumpay. So ang sabi diyan sa ating lesson, historical sources inform us that Antiochus II, na tinatawag na si Theos, noong 261 hanggang 246 BC, ito ay apo ni Seleucus I. Pinapag-asawa niya yung kanyang anak na si Bernice doon sa anak ni Ptolemy na si Philadelphus. Subalit ang wika, however, that agreement did not last, in the conflict that directly involved the people of God soon resumed. So, ibig sabihin, tama talaga yung sinasabi ng Panginoon. Sila ay magkakaroon ng malaking kapangyarihan yung dalawa, at pagkatapos magkakaroon sila parati ng konflikto, pagkatapos sisikapin nilang ma-resolve yung conflict sa pamagitan ng pagbibigay ng anak. Yung pag-aasawahin yung kanilang mga anak. Pero sabi, hindi tatagal. Hindi mangyayari. At ito, makita natin na hindi muli nangyari. Sandali lang yung kanilang naging kapayapaan pagkatapos balik na naman doon sa paglalaban. Totoo pong napakadakila ng Panginoon dito, Pastor. Pinakilala muli siya na bilang Diyos na talagang makapangyarihan. Yes. Na yung detalye, sinabi niya na ganito ang mangyayari. At nakita natin sa kasaysayan, talagang tumpak na tumpak ang kanyang sinabi. Hindi pa siya, Pastor, nagkakamali. Kaya po, puntahan natin ang ikalawang punto. Paano muling ipinakilala ang kahariang papalit sa Gresya? So, napag-aralan po natin na paggagaling doon sa Babylonia, Medo-Persia, Gresya, pagkatapos mayroon pang isang kapangyarihan. Yan ay binanggit doon sa Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, at ngayon nabanggit na naman dito sa Daniel 11. So kung titingnan natin diyan sa verse 16 to 21, makikita na naman natin diyan ang mga bagay na kanyang gagawin. Ngunit ang dumarating laban sa kanya ay gagawa ng ayon sa sariling kalooban, at walang tatayo sa harap niya, at siya'y tatayo sa maluwalhating lupain, at sa kanyang kamay ang paglipol. At kanyang itatanaw ang kanyang mukha upang pumaroon na kasama ang lakas ng kanyang buong kaharian, at ng mga tapat na kasama niya, at siya'y gagawa ng mga yaon, at ibibigay niya sa kanya ang mga anak na babae ng mga babae upang hamakin. Ngunit siya'y hindi tatayo, ni siya'y mapapasa kanya man. Pagkatapos nito'y kanyang ipipihit ang kanyang mukha sa mga pulo at sasakop ng marami. Ngunit isang prinsipe ay magpapatigil sa pagkutya niya. Oo, bukod dito'y kanyang pababalikin ang kanyang kakutyaan sa kanya. Kung magkagayoy, kanyang ipipihit ang kanyang mukha sa dako ng mga kuta ng kanyang sariling lupain. Ngunit siya'y matitisod at mabubuwal at hindi na masusumpungan. Kung magkagayoy, tatayo ang kahalili niya, ang isa sa magpapaaraan ng maniningil sa kaluwalhatian ng kaharian. Ngunit sa loob ng kaunting araw ay mapapahamak na hindi sa kagalitan o sa pagbabaka man. At kahalili niya natatayo sa isang hamak na tao na hindi niya pinagbigyan ng karangalan ng kaharian. Ngunit siya'y darating sa panahong katiwasayan at magtatamo sa kaharian sa pamamagitan ng mga daya. Yan. So, dito ay ipinakita na yung kapangyarihan na susunod sa Gresya
ay mayroong hari na tatayong laban sa maluwalhating lupain. Wow. Kapag ka pinag-usapan itong maluwalhating lupain, walang ibang tinutukoy dito kundi yung bayan ng Jerusalem. Ano po? Yung bayan ng Diyos. Tatayo siya laban doon, ang sabi rito. At ang pangalawa, mayroong babangon na mag-i-impose ng paniningil ng buwis. At alam natin sa karanasan ng ating Panginoon, na nung ipanganak ang ating Panginoon o bago siya ipanganak, si Augusto Caesar ay nag-utos na magbayad ng buwis ang lahat ng kanilang nasasakupan. Kaya nagkaroon ng census noon, ng registration, ang bawat isa ay pinauuwi sa kanyang pinagmulang bayan para magtala ron, para matiyak na kung sino yung nagbabayad at hindi nagbabayad ng buwis. So makita natin na sabi ito ay lalaban doon sa maluwalhating lupain, pagkatapos ay maniningil ng buwis, at yan ay nakita natin na ginawa sa pamagitan ni Augusto Caesar. At pagkatapos, hindi pa yon. Ang sabi, mawawala siya at may papalit sa kanyang isang hamak, isang hamak na tao na hindi niya binigyan ng karangalan. Hindi siya ang nagbigay, subalit yun ang papalit sa kanya. At kapag tiningnan na naman natin sa history, itong si Augusto Caesar ay pinalitan ni Tiberius na tinatawag na hamak na tao. Sapagkat ito si Tiberius ay isang ampon na pinalaki ni Augusto Caesar. Nung mamatay si Augusto Caesar, siya yung pumalit, siya yung naghari, na kung tawagin siya ay isang hamak. So makikita niyo na tamang-tama sa sinabi diyan sa aklat ni Daniel na isang hamak na tao ang papalit sa kanya. Tatayo pero hindi sa kanyang kapangyarihan. Hindi niya kaano-ano ito, ampon niya. Pero ampon niya naging mas malupit pa kaysa sa kanya. At kapag tiningnan natin yung sa verse 22, makikita natin yung dagdag pa na kanyang gagawin. Sabi po dito sa verse 22, at sa pamamagitan ng pulutong nahuhugos, ay mapapaalis sila sa harap niya at mabubuwal, pati ng prinsipe ng tipan. Ayan. Sabi rin, pati yung prinsipe ng tipan ay kanyang talagang papaalis o kanyang masasakupan. At alam natin na sa panahon ni Tiberius, ang ating Panginoon na siya ang prinsipe ng tipan, noon siya dinakip at doon siya ipinapatay. So makita natin na talagang tamang-tama yung sinasabi ng Panginoon, eksakto talaga sa kanyang pagkakahayag, bagamat hindi ganong kadetalyado ang ating pag-aaral, pero tinitingnan lang natin yung mga main point na binabanggit diyan sa Bible. Yung isang hamak na tao, at sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan, yung prinsipe ng tipan ay magigiba. At yun ang nangyari sa kapanahonan ni Tiberius, ang ating Panginoon ay ipinako sa krus. Sakto na naman ito, Pastor, doon sa ano. Kaya ganun talaga magbigay ng detalye ang Biblia. At sa pagpapatuloy ng pag-aaral, ay mas dinadagdagan ang mga impormasyon na mas napatutunayan po natin na totoo ang sinasabi ng Biblia. Subalit mapapansin mo rin dyan na parating iniuugnay yung bayan ng Diyos at saka si Jesus Christ na siya ang prinsipe ng hukbo, prinsipe ng tipan. Siya po yung parating sentro at hinahayag kung ano yung mangyayari sa Kanya. So ibig sabihin, yung nangyari kay Jesus Christ hindi aksidente, kundi yun ay nasa plano talaga ng Diyos. At yun ay talagang mangyayari sapagkat kinakailangan tayo ay matubos. At ang kagandahan, sinabi ng Diyos kung kailan yun mangyayari, kaninong kapanahunan mangyayari, at nangyari nga. At sumakto doon sa panahon po na iyon. So, Pastor, ano ang mga pagbabago na nangyari sa kapangyarihan sa panahon po ng Roma? Yan ang ating pag-usapan sa pangtatlo po. So, yun ang ating titingnan naman ngayon. Paano nagkaroon ng pagbabago? Kasi ito ay political. Anong nangyari sa bandang huli sa kanya? Ano yung kanyang mga ginawa? At ikukumpara natin yan doon sa mga nangyari doon sa nabanggit na natin doon sa Daniel 8. So, tingnan natin yung 26 hanggang 32. Ito naman yung sinasabi ng Daniel 11 sa pagpapakumpara po natin doon.
26, sabi rito, oo, silang nagsisikain ng kanyang masarap na pagkain ay siyang magpapahamak sa kanya. At ang kanyang hukbo ay mapapaalis at marami ang mabubuwal na patay. At tungkol sa dalawang haring ito, ang kanilang mga puso ay magtataglay ng kasamaan at sila'y magsasalita ng mga kabulaanan sa isang dulang. Ngunit hindi giginhawa sapagkat ang wakas ay magiging sa panahong takda pa. Kung magkagayoy, babalik siya sa kanyang lupain na may malaking kayamanan at ang kanyang puso ay magiging laban sa banal na tipan at siya'y gagawa ng kanyang maibigan at babalik sa sariling lupain. Sa takdang panahon ay babalik siya at papasok sa timugan, ngunit hindi magiging gaya ng una ang huli, sapagkat mga sasakyan sa Sitim ay magsisiparoon laban sa kanya. Kaya't siya'y mahahapis at babalik at magtataglay ng galit laban sa banal na tipan at gagawa ng kanyang maibigan at siya nga'y babalik at lilingapin yaong mga agpabaya sa banal na tipan. At ang pulutong ay magsisitayo sa kanyang bahagi at kanyang lalapastanganin ang santuaryo sa makatuwid bagay ang kuta at aalisin ang palaging handog na susunugin at kanyang ilalagay ang kasuklam-suklam na maninira. At ang mga gayon na gumagawa na may kasamaan laban sa tipan ay mahihikayat niya sa pamamagitan ng mga daya. Ngunit ang bayan na nakakakikilala sa kanilang Diyos ay magiging matibay at gagawa ng kabayanihan. Yan. So dito ay sinasabi rito na magkakaroon ng mga paglalaban. So ang pinag-uusapan tungkol parati sa political na labanan. Pero sa bandang huli, ang sabi ay ang pag-iinitan niya na ay yung tipan. So pag-iinitan niya yung tipan ng Diyos, pagkatapos ang sabi, lalapastanganin niya yung sanktuaryo, na kagaya ng napag-aralan natin sa Daniel 8, na yung sanktuaryo ng Panginoon na nasa langit, ibabagsak niya rito sa lupa. So dito ay muling binanggit na naman na kanyang lalapastanganin ang sanktuaryo at kanyang aalisin yung palaging handog na susunugin. So makita mo na talagang muling ibinabalik dito yung nabanggit na doon sa Daniel 7, Daniel 8, yan ay ibabalik at muling sinasabi, yun ang kanyang gagawin. At pagkatapos, ilalagay niya yung kasuklam-suklam na maninira. Ibig sabihin, sisirain yung doktrina patungkol sa sanktuaryo at yung kasuklam-suklam, ibig sabihin ay yung hindi katanggap-tanggap na ministeryo sa sanktuaryo, yun ang kanyang ituturo. So, from political, magiging religious siya. Magiging religious. At ang kanyang gagawin ay lalabanan niya yung panukala ng Diyos kung papaano dapat na paglingkuran ang Diyos. Yung tipan ng Diyos, aalisin niya ito, sisirain niya ito para mawala yung ating tiwala sa Panginoon na nagsasabi, ako Panginoon mong Diyos. So sa halip na tayo lumapit sa Panginoon, sa Kanya tayo lalapit. So yung ating pananampalataya, ilalayo sa tunay na prinsipi ng tipan at ilalagay doon sa kasuklam-suklam na maninira. Ito ay patuloy na pagkukumpara doon sa patuloy nating pag-aaral, Pastor, mga nakaraan hanggang ngayon, makikita natin na walang kumplekto. Talagang pare-pareho. At yan ay walang humpay na paglalaban ng isang totoong Diyos doon sa mga huwad na mga nagpapakilala na silang may kapangyarihan dito sa lupa. At makikita natin na ito ay nangyari pagkatapos ng kaharian ng Gresya. So, nakita natin na dumating na roon sa kaharian ng Roma. Ito raw ang gagawin. Aalisin yung tipan, ipapapatay ang ating Panginoon, pagkatapos yung sanktuaryo, kanyang yayapakan sa kanyang mga paa. So yon ang kanyang gagawin. At ang sabi pa sa versikulo 33 hanggang 37, ganito po ang pagkasabi, at silang marunong sa bayan ay magtuturo ng marami. Gayon may mga bubuwal sila sa pamamagitan ng tabak ng mga liyab, ng pagkabihag at ng samsam ng maraming araw. Pagka nga sila'y nangabubuwal, sila'y tutulungan ng kaunting tulong, ngunit marami ay magsisipisan sa kanila na may mga daya. At ang ilan sa kanilang napantas ay mga bubuwal upang dalisayin sila at linisin at paputiin hanggang sa panahon ng kawakasan, sapagkat ukol sa panahong pangtakda. At ang hari ay gagawa ng ayon sa kanyang kalooban
at siya'y magmamalaki, magmamataas ng higit kaysa sa Diyos at magsasalita ng mga kagilagilalas na bagay laban sa Diyos, ng mga Diyos, at siya'y giginhawa hanggang sa mga galit ay maganap sapagkat ipinasya niya ito ay gagawin. Wawaling bahala niya ang mga Diyos ng kanyang mga magulang o ang mga babae na nasa kanya o pakukungdangan man ang sino bang Diyos sapagkat siya'y nagmamalaki sa lahat. Yan. So makita mo, no, ang kanyang gagawin, ang sabi, yung mga pantas o yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, ibubuwal niya ito. Pero ipapahintulot ng Diyos kasi yun ay paraan para paputiin yung kanilang damit. Ibig sabihin, para sila ay malinis. Ibibigay sila sa pagsubok para bagang sila ay pagtatagumpayan, pero ang totoo, yun ay paraan ng Panginoon para yung kanyang bayan ay maging matagumpay, na maging malinis sa harapan ng lahat ng mga nilalang sa harapan ng Diyos. At sabi, magmamataas pa siya laban sa tinatawag na Diyos, sa lahat na tinatawag na Diyos. So siya yung mataas, ano? So siya ay paglilingkuran at magsasalita raw siya laban sa Diyos ng mga Diyos. At ang isa pa riyan na papansinin natin, aalisin daw niya yung pagnanasa sa babae. Ibig sabihin, hindi siya mag-aasawa talaga. Bawal ang mag-asawa. So, kapag pinag-aralan natin ito mabuti, siguro naman kahit hindi natin banggitin, alam na natin kung sino yung ipinagbabawal ang pag-aasawa sa kanilang ranggo. Ano? So, yan ay napakaliwanag. So, sinasabi yan dito, yan ang mangyayari dito sa kaharian na ito na papalit doon sa Gresya. So, makita natin na lalong lumiliwanag na talagang ito ang gagawin. At ito talaga yung tinutukoy na ikaapat na kapangyarihan. Sa huling punto natin, Pastor, sa mga labanang ito, sino ang magtatagumpay sa pagwawakas upang mabigyan natin ng kasiguruhan ito? Pagka iyong binasa dyan sa talatang 45, makikita mo kung sino yung magtatagumpay sa wakas. At kanyang itatayo ang mga tulda ng kanyang palasyo sa pagitan ng dagat at mga maluwalhating banal na bundok. Gayon may darating siya sa kanyang wakas at walang tutulong sa kanya. Yan. Sabi, magmamalaki siya, na tataas siya ng husto, pero ang sabi, babagsak siya. Mababagsak siya at ang magtatagumpay ay yung bayan ng Diyos na tinatawag na mga banal. Kaya ang panawagan sa atin sa banal na kasulatan diyan sa aklat ni Timoteo, sa sulat ni San Pablo kay Timoteo, yung ikalawang sulat, Kapitulo 2, talatang 11 at 12, makikita natin diyan ang panawagan ng Diyos para sa atin. Sabi po rito, tapat ang pasabi, sapagkat kung tayo'y nangamatay na kalakip niya, ay mga bubuhay naman tayong kasama niya. Kung tayo'y mga titiis, maghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya, ay ikaiila naman niya tayo. Yan. So, sabi diyan, tayo ay daraan ng matinding mga pagsubok. Daraan tayo ng maraming persecution. Pero ang sabi, kapag tayo ay nagtiis na kasama ni Kristo, maghahari naman tayong kasama ni Kristo. Subalit kung dumating itong mga pag-uusig na ito at ikahiya natin ang Panginoon, ang sabi, ikakahiya rin tayo. Kaya napakahalaga na bilang mga mananampalataya, magtiwala tayo ng lubusan sa ating Panginoon. Sundin talaga natin siya come what way. Ano man ang gawin ng kaaway na ito, na pag-uusig, tatandaan natin may katapusan ang kanyang kapangyarihan. At ang maghahari sa wakas ay ang ating Panginoon kasama ng lahat na nagtiis na kasama niya. Amen. Napakaganda po mga kaibigan ng ating pag-aaral ngayon at muli po napatunayan natin sa ating pong mga panghuling punto na ating dadalhin ang tatlong mga bagay na ang Panginoong Diyos ay ang totoong naghahayag ng mga bagay na darating at ito ay ating mapagkakatiwalaan. Ang kaaway din ay makapangyarihan, subalit ito ay tiyak na magwawakas. At ang pangatlo po ay ang Panginoon pa rin ang siguradong magtatagumpay kasama ng kanyang bayan. Kaya Pastor, sa ating pong pag-aaral, tayo po ay muling magpasalamat sa pamamagitan ng panalangin. Okay, tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, salamat po sapagkat ikaw na aming Diyos ay Diyos na naghahayag ng mga bagay na mangyayari bago pa ito mangyari para aming maunawaan, aming maalaman na ikaw ang Diyos na namamatnubay,
Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at Ikaw ang Diyos na dapat naming pagkatiwalaan Yes, at Lord. paglingkuran, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. O Amang Banal, tulungan nawa kami na patuloy na magtiwala sa iyo. Opo, mayroong kaaway, makapangyarihan siya, magtatagumpay siya sa umpisa, subalit sa wakas, ang tunay na magtatagumpay ay ang iyong kaharian at ang mga pagsubok na iyong ibinibigay at ipinapahintulot na dumaan sa amin ay mga pagsubok na siyang dadali sa amin upang kami walang anumang dapat na ikahiya pagpapahayag ng aming Panginoon. Amen. Salamat po sa katiyakan na kami hindi mo pababayaan kailanman at hindi mo kami ipadadaig sa kaaway sapagkat ikaw ang aming Ama, kami ay iyong mga anak. Salamat po, purihin ka po nawa ngayon at magpakailanman sa ngalan ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. Amen. At maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan sa patuloy na pagsubaybay sa ating pong pag-aaral sa linggong ito. Muli po kaming nag-aanyaya na inyo pong subaybayan ang ating pag-aaral sa susunod po na Miyerkules. Ang susunod na pag-aaral ay may pamagat po na mula sa alabok tungo sa mga bituin. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos sa araw na ito.